We acknowledge the presence of our President, Ms. Cheryl Idman, our Vice President, Mr. Mike Malana, our MMCs, Multi-Millionaire Circle Awardees, our Millionaire Circle Awardees, our business owner, ang ating franchise, lalong-lalo na po yung ating bagong ka-approve lang na Business Center ng Dasmariñas. Sa ating mga stockists at sa ating dealers, most especially sa ating mga guests. Good evening po. Yan. Let me share my screen. Okay. Kamusta po tayong lahat? Type 1 nga po kung okay na yung ating panahon sa ating mga location. Ayan. Nakikita po ba yung aking screen? Kamusta, Miss Irish, yung ating participants? Okay naman po, kita po yung screen, Miss Wow, thank you po. Check ko lang Wait lang. Shout out po sa ating mga participants, lalong-lalo na sa malalayo. Okay. Nakikita po yung ating image. Yan. Type 1 po ako nakikita. Yes po, kita. Okay, thank you po. Ayan. Bakit nga ba tayo nakakaranas ng worst typhoon or storm? Balikan lang po natin yung nakaraang 2013, November po ito. Alam ko lahat tayo ay hindi makakalimutang insidente, ang Super Typhoon Yolanda. This image is represent na effect ng climate change. Bakit nga po ba nagkakaroon ng climate change? So sa dami ng problema sa ating environment, tumataas ang rate ng ating climate change. Isa po sa naging effect ng ating climate change ang worst typhoon. Isa sa naisip ko kaagad na worst typhoon is Yolanda. Bakit? Napakalawak ng pinsala ng Typhoon Yolanda sa Pilipinas. Marami yung naapektuhan in terms of shelter, food, water, income, and health. Napaka-crowded ng evacuation center nung panahon ng Super Typhoon. And then, walang maayos na facilities. So kung napansin natin, nakita natin sa mga evacuation center nung binabalita ang Super Typhoon, napaka-kawawa ng mga residente dito. Kasi napaka-crowded, mainit, at dikit-dikit po ang kanilang mga tent. Napapansin nyo yung mga bahay nasira, nawasak. Maraming mga bata ang mga naapektuhan. Nalubog sa baha at pinakamahirap dito, walang maayos na toilet facilities. Nagkaroon ng shortage ng pagkain at ng tubig. Wala ding maayos na tulugan. Kung napapansin nyo, napakahirap ng kanilang sitwasyon. Marami yung nagkasakit. Dahil sa paligid, marami yung mga mikrobyo na nakakasalamuhan nila sa hangin, sa tubig, at sa paligid. Kung tayo sa panahon natin ngayon, nowadays, isa sa member ng family natin, isang beses lang inubo, sinipon. Dahil lumabas lang siya ng bahay. Kasi isa sa pinaka-effect pa ng climate change yung pabago-bago ng temperatura. Sobrang init,
After that, bubuhos ng malakas na ulan. Ang tendency po niyan, nagkakasakit po tayo. Maraming tao ang nagkakasakit. Nung nakaraang araw lang, bumaba ako sa area, halos ang karamihang sakit nila ubo, sipon, trangkaso, lagnat, at diarrhea. Kung titingnan natin, isa sa member ng family natin na magkaroon ng ubo, sipon, isang araw lang po yan ha. And then after kinabukasan, mapapansin nyo, ang bilis makahawa nung lagnat at sipon. Sunod na araw, isa na namang member ng family natin ang may ubo at sipon. So, ibig sabihin po niyan, napakabilis po ng pagkalat ng mikrobyo sa ating tahanan. Hindi lamang po sa ating tahanan, pati na rin po sa kapaligiran. Alam nyo ba kung bakit tayo nagkakasakit? Dahil po yan sa iba't ibang klase ng mikrobyo o germs. May iba't ibang types po ng germs sa ating paligid. Ayan po, hindi po siya nakikita basta-basta ng ating mga mata. Kailangan po yan ng microscope pa. Pero syempre, sa daily na ginagawa natin, hindi na natin kailangan i-microscope ang mga germs kung meron ba yan or wala. Ngayon, yung tinatawag nating germs is a microorganism, especially one which causes diseases. Gaya ng mga binanggit ko kanina, ubo, sipon, lagnat, at diarrhea. Common sickness lang po siya. Ang germs is a portions of an organism capable of developing into one or part of one. Ayan, yan po yung germs ha. Hindi po si Kuya Germs. Ayan. Naririnig pa po ba ako? Type 1 nga po kung nandyan pa po kayo. Okay, salamat sa mga nakikinig. Napaka-importante po ha, na nalalaman natin ano yung klaseng mikrobyo ang nasa paligid natin. Ayan, types of germs ay bacteria. Isa yan sa types ng germs natin. Viruses, fungi, algae, and protozoa. Ngayon ko lang din nalaman, may iba't ibang klase pala ng types of germs. Ito yung itsura ng bacteria. Sabi ko nga kanina, hindi po natin nakikita basta-basta ng ating ordinaryong mata lang. Ang bacteria po is tiny single-celled organisms. These bacteria make up your microbiome, which keeps your body healthy. Other bacteria can make you sick. Healthcare providers can treat many bacterial infections with antibiotics. There's on your skin, in your airways and mouth. They're also in your digestive system, reproductive system, and urinary tract. They can reproduce quickly in your body and give off poisons or toxins that can cause infections. There are harmful bacteria. Examples include strep throat, staph infections, and E. coli infections. Pag sinabi nating strep throat from Streptococcus bacteria, ito po ay sobrang nakakahawang sakit. Kumakalat po siya sa hangin sa pamamagitan ng pag-ubo, pagbahing, or pagsalo sa pagkain at inumin. Yun po yung strep throat. Pag sinabi natin naman na staph infections, nakikita po ito siya sa balat. Skin minor infection lang po siya, pero kapag serious infection na siya, gets into blood cells, can lead to sepsis or death. Pag sinabi nating sepsis, nagtitrigger na po siya sa chain reaction ng ating katawan. And then yung E. coli infections, ito naman po yung sa lower intestine po. Warm-blooded organisms. Yan. Yun yung sa E. coli. Nadadamage niya yung lining ng small intestine.
Yun yung sa E. coli. Pathogens are microorganisms that can cause diseases. Another type of germs, virus. Alam ko, napaka-familiar kayo sa viruses na kumakalat sa atin ngayon. Tayo po ba ay COVID-free pa? COVID-free na ba? Type 1 nga po, kung COVID-free. Alam ko wala talagang magta-type. So, hindi pa declared na tapos na yung pandemic natin. Marami pang viruses sa ating paligid. Alam ko familiar kayo dito, guys. So, virus is an infected agent that typically consists of a nucleic acid molecule in a protein coat. Is too small to be seen by light microscopy and is able to multiply only within the living cells of a host. A very simple microorganisms that infect cells and may cause disease. Because viruses can multiply only inside infected cells. They are not considered to be alive. Severe acute respiratory syndrome, coronavirus 2, or SARS-CoV-2 causes the disease COVID. Isa pa sa virus na kasama is yung dengue. May kilala po ako na nagkaroon sa isang lugar ng dengue outbreak. Isa sa kilala ko ay may baby. Dahil sa bumaba yung immune system niya, kumalat yung dengue, yung virus sa katawan niya. Sad to say, nawala yung kanyang anak sa kanya. So, napakahirap tanggapin sa family na may isa sa nawala ng dahil sa isang virus. 'Di ba? So napaka-importante po na meron tayong personal hygiene. Importante po 'yan. Yung daily na ginagawa natin sa ating tahanan ng kalinisan ay dapat ginagawa po natin 'yan. So dengue is a part ng type ng virus na kasama. Ayan. Isa po sa germs din po, isang fungi. Ganyan po yung itsura niya sa microscope. Fungi is any of a group of spore-producing organisms feeding on organic matter, including molds, yeast, mushrooms, and toadstools. Essential to many food and industrial processes, fungi are used in productions of enzymes, organic acids, vitamins, and antibiotics. Fungi can also destroy crops, cause diseases in humans. Examples of this is candidiasis and ringworm. Yun yung fungi. Next is algae. A simple non-flowering and typically aquatic plant of a large group that includes the seaweeds and many single-celled forms. Algae contain chlorophyll but lack true stems, roots, leaves, and vascular tissue. Exposure to high levels of blue-green algae and their toxin can cause diarrhea. Yan, take note nausea or vomiting, skin, eye, or throat irritation, and allergic reaction or breathing difficulties. Pet and livestock illness deaths can happen of animals consume large amounts of water containing blooms, scums, or benthic mats. Yan po yung sa algae. Okay, nandyan pa po ba tayo, guys? Nakikinig pa po ba tayo? Type 1 nga po kung nandyan pa po tayo. Ayan, malinaw pa. Baka may natutulog na. Wala pa naman. Okay, parang isa lang po ang nakita ko nag-type 1. Ayun, marami pa. Meron tayong participants na 123. Thank you so much, guys, for tuning in. Ayan. Next is protozoa. Pang-ilan na
types ng germs yung aking tinatakal ngayon? Paki-type nga po, pang ilan na po siya? Pang ilan na po? Okay, thank you sa pag-participate, guys. Next is protozoa, a phylum or group of phyla that comprises the single-celled microorganisms. Animals, which include amoebas, flagellates, ciliates, sporozoans, and many other forms. They are now usually treated as a number of phyla belonging to the kingdom Protesta. Examples of protozoa are amoeba, Paramecium, Eulegna, and Trypanosoma. Huwag po kayong mag-alala, hindi nyo kailangan kabisaduhin yung mga binanggit ko ha. Ayan. The most common intestinal protozoan parasites are Entamoeba histolytica. Ayan. Yun yung isa sa common intestinal protozoan parasites. Okay, next. Let me introduce to you Miss Madeline Valera from Harvard Medical School, formerly Executive Director, Infant and Pediatric Nutrition Association of the Philippines, World Health Organization Officer, Undersecretary po siya ng Department of Health of the Philippines. Meron lang akong ipi-play na kunting video para i-introduce ka sa inyo ang 2430 and 2430 plus ng MCOR. Makinig po tayo What is this interesting property na sinasabi nila? Totoo bang ito ay wipe resistant or wash resistant? At gaano katagal yan ang tinatagal niyan sa surface o sa kamay? Okay. Hindi sasabihin nila, ay napakatabang pala kasi 5 microbes, pinapatay agad. Yun na nga ang magkagandahan nito. Hindi siya harmful sa human being, sa matanda, sa bata, wala talagang clear evidence sa very harmful siya unlike ibang mga disinfectants. So, yung tanong mo nga na resistant. Okay, ganito yun. Tatlo ang basic part ng quad. Bawal ng quad. Oo. Ang product na ito. Yung isang chemical niya na nilalagay ginamit na tawag na silane base. Kaya nga siya organosilane. Quad. Yung silane na yan ang ginamit para mag-bond sa surface. Okay? Para siya dumikit sa surface. Okay? Tapos, meron siyang nitrogen at saka meron siyang methyl hydrocarbon groups. Yung dalawa na yan are very effective in microbes. Yung broad range microbial kill na tawag. So, kung dumikit siya sa surface, plus add two other broad range microbial resistant ingredients, dahil dyan, they create a dry kill. Dry kill kasi kahit bukasan mo siya, kahit na punasan mo siya, it stays longer. Sabi nga nila, 30 days, even in the studies, 60 days, andyan dyan siya. But then, we have to be consistent to make sure na talagang andyan dyan siya palagi, lalo na palagi hinahawakan. So, 30 days would be the maximum. We get yung ating evidence, 30 days would be the maximum stay. Dry kill na yan, that will be effective. And we have to be consistent on that if we really want it to be, effective. So every 30 days dapat. Yung current tinatawag nating wet kill versus dito sa bagong produkto na ito na bagong class
Goodbye, microbe tayo. Okay, thank you. Ngayon, what is this interesting? Ayan. So, ang 2430, ayan. Ito po yan. Sino po ang merong, medyo malabo pala. Sino po dito ang merong ganyan sa bahay na? Naka-blurred pala. Ayan, 2430 plus and 2430. Ang 2430 is an alcohol-free, germ-free hand sanitizer po siya. At ang maganda po dyan, ang first company na kapag-introduce, na kapag-offer ng hand sanitizer na dinevelop pa sa US-based NASA technology ay ang walang iba kundi ang mcore.net. Dapat pinapalakpakan natin yan. Ayan. So, napakaganda. Ang mcore.net lang po ang first company na nag-offer ng ating hand sanitizer, ang 2430, na mayroong NASA technology. Was developed to provide extended sanitizing protection against all types of microbes. Kaya kanina, pinakita ko muna sa inyo kung ano yung iba't ibang types ng germs at mikrobyo. A spray of 2430 on human skin provides 24-hour protection against all kinds of germs, even with multiple hand washes. Yung sanitizer po natin is alcohol-free. May dalawang klase po kasi ng sanitizer. Alcohol-based po siya and alcohol-free. Ang maganda po dyan, meron tayong alcohol-free, the 2430. At pag sinabi nating alcohol-based, eto po siya. Ganyan po yun ha. Alcohol-based po yan. Ayan. Ang sanitizer substance used to make something clean and hygienic. Napakaganda at meron tayo niyan. 2430 is a germ-proof solution. No germs, bacteria, protozoa, and viruses can survive. Basta ina-apply, nag-spray po tayo. Huwag po kayo mag-alala. Ang gamit po ng 2430 ay pwede po sa mga gadgets, doorknobs, toys, bathtubs, cutting boards, sa ating area ng ating mga alagang hayop dahil nakaka-neutralize po ito siya ng odor. And then, pwede po siya sa surfaces ng refrigerator, remote controls, and sinks. So, sa surface, tumatagal po siya ng 30 days. At sa ating balat naman at kamay, tumatagal po siya ng 24 hours. Hindi po siya magastos spray sa ating kamay kasi hindi lagi tayo nag-i-spray. Ayan. Ito po yung 2430 is a dry kill formula. Kung narinig po nyo kanina sa ating na-play na video kanina kay ma'am, ang ating ingredient or one of the ingredient ng ating 2430 ay may organosilane. Ito yung nagbaband sa surface. At meron pang dalawang ingredient, yung nitrogen at methane carbon groups, na kung saan yun naman yung nagkakaroon ng killing microbes. Kaya yung tatlong ingredient na yan, isa nagki-create po ng dry kill. Ibig sabihin po niyan, kahit hugasan po natin yung ating mga kamay at punasan, it stay longer. Kasi ang maximum niya is 30 days. At para tayong may invisible gloves. Pansin niyo po, kapag nagga-gloves tayo, ano yung naiisip natin? 'Di ba? Para maiwasan natin na mag-direct contact dun sa mikrobyo or sa kukunin natin para may protection tayo. Yun yung ginagawa ng gloves. So, ganon din po tayo sa ating 2430. Meron po siyang para kang naka-invisible gloves and 24 hours. Ang maganda po dyan, meron pang isang good news. Mas marami pa. Pwede po siya sa sugat.
nakakabilis po siya ng hilom. Wound disinfectant din po siya. Take note, bago nyo po i-spray sa sugat, hugasan po muna natin yung ating sugat, saka po natin siya i-spray. Patuyuin muna bago natin siya i-spray. Pwede rin po siya sa ating mga alagang hayop, lalo na kung merong garapata. Ayan, Tagalogin ko na. Paliguan nyo muna yung inyong alagang hayop or aso, most especially sa aso ito, na may mga alagang garapata na hindi yan naiiwasan. Paliguan nyo muna, patuyuin yung kanyang katawan, saka natin i-spray yung 24-30. And then, i-massage-massage na din natin yung kanyang katawan. And then, kung mayroon tayong kakilala na may dandruff or dry scalp, yun, good news. Meron po tayong isang way or paraan para mawala po yan at matulungan na mawala yung dry scalp and dandruff. Take note ulit, kailangan maligo muna, sabunan ang ating buhok bago natin i-apply, i-spray sa ating scalp ang 24-30. Ayan. May natutunan po ba? Type 1 nga po kung may natututunan. While a spray of 24-30 on living objects such as doorknobs, aircon, chopping board, cell phones, etc. can protect against all kinds of germs for 30 days. So wow, grabe no? 24-30 is hypoallergenic. Hindi yan mag-create or mag-react ng allergy. Napaka-safe po sa ating balat. Using it will not leave your hands feeling dry nor sticky. Kung atin po siyang i-spray, ayan. Yan. Basa po siya. And then, hindi po siya malagkit sa aking kamay. And then, hindi po siya nagda-dry. Ang maganda dito, hindi rin nagkukos ng redness at yung biak-biak ng kamay at pagbabalat. Ayan. Yung ganyan. Isang spray mo lang, na ikakalat mo na sa buong kamay mo. Yan. Yun yung 24-30 germ-proof sanitizer. Ayan. Ito po yung mga examples ng mga pwede nating paggamitan ng 24-30. Spray lang po natin. Yung gadgets, doorknobs, tables, and chopping boards. Next po, ayan. Safe po siya sa ating mga alagang hayop. Pwede po siya nating i-spray kung umalingasaw na po yung amoy ng ihi ng ating alagang aso at amoy pupo, pwede natin po siyang i-spray doon sa affected area po, and then maya-maya po mawawala na yung kanyang masangsang na amoy. Pwede rin po siya sa sa mga pawisin. May kilala po tayong pawisin or tayo mismo pawisin. Ayan, patuyuin muna natin yung parts na affected na pawis, and then bago natin i-spray ang 24-30, patuyuin muna natin ha. Saka natin siya i-spray. And then, ayan, pwede nang mawala yung body odor natin. Meron din po siyang cooling effect and mosquito repellent din po. Okay, nandyan pa po ba kayo? Type 2 nga. Baka yung iba ay tulog na. Type 2. Tingnan ko nga kung marami pang nandyan. Ayan. Okay, meron tayo participants na 120. Thank you guys sa pag-stay. Okay, ito yung ating product profile. Ang ating product is kasama sa may FDA approved, halal certified, at awarded po siya ng super brands na 92 countries ang nagre-recognize na may high quality standard ang ating products. At ang maganda po dyan, ang ating products po ay kasama sa MIMS Philippines. Ito po ay Holy Bible ng mga doctors, drug reference po. Kapag may piniprescribe po siya or may binibigay na reseta or sa isang kliyente or pasyente, dito po sila tumitingin sa ating
MIMS Philippines. Kaya tayo ay support ng mga doctors. Meron din po tayo sa ating paggamit ng ating mga products, lalo na sa 2430, meron po tayong natutulungang mga indigent people. Dahil meron po tayong MCOR Foundation. And meron din po tayong partner doctors, si Miss Dr. Amelia Obusan, our internist and cardiologist. Okay, so sa mga guest po natin ngayon, pasalamatan po natin yung mga nag-invite sa atin dahil ang concern lang naman po nila isa malaman nyo kung ano yung kagandahan ng ini-introduce na pinapakilala namin sa inyo na mga products na mas nakakatulong lalo na sa usapin ng kalusugan. Ayan, so meron po bang mga katanungan? Okay? So before I end, bago ko ibigay kay Miss Irish, ako nga po pala si Miss Mary Ann Mendoza at ako ay 1 year and 6 months na po sa MCOR. And I'm proud to be MCORians dahil po ay laking tulong po. Maraming ginawang pagbabago ang MCOR sa akin, sa aking family at sa aking mga kakilalang mga kaibigan at mga new business partners namin. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga nagstay sa ating product presentations. At ako po ay proud na sa dashboard income ko na na-check ko po siya is sa 1 year and 6 months ko po, umabot na po siya ng 147,895. And then wala pa pong 1 year, nakompleto ko po yung 7 accounts. So grabe. So napakaganda talaga dito sa pagiging MCOR yan.